Ay, good morning po. Good morning po ulit sa lahat ng nagtsatsagang manood. Ano po? Sabi ko nga, ang aking mga content is all about driving. Kasi ever since driver tayo, so sinishare ko lang po yung mga ideas, no? Yung mga kaalaman na pwedeng pagkapulutan po ninyo ng konting aral, kahit paano makakatulong po sa inyo ito dahil kahit paano naman, legit naman kasi from 80s nasa kalsada na ako. Siguro mga 4 pa lang ang diesel doon, around mga ganun. So ang route ko noon is provincial to Manila. Araw-araw 'yon, araw-araw. I've been a bus driver for too long. So for how many years, no? Galing ako ng jackliner, Partas Transport, ganyan. Ano ba ba? Nag-city operation din ako nung araw. Then tapos may mga karamihan provincial buses, mga long run. So siguro naman kapupulutan nyo ng aral yung mga sasabihin ko, no? Yung mga i-discuss ko. Ngayon, simulan natin sa ano ba number 1 cause of accident, no? Tandaan nyo to. Porsyento po ang sasabihin ko. Gaano karami ang causes? Ito ba factory defect ng sasakyan, no? Ito ba dahil sa mga pedestrian? Dahil ba sa driver? Actually, yun na po yun 90% po ng aksidente is all about driver's error. Yan, marami magre-react niyan. Marami magre-react. Paring nung pinakauna kong vlog, yung sinundan itong vlog is all about motorcycle lang naman Pero lahat yan tatamaan natin. Magpa-motorcycle man yan, up to trucking, up to buses, up to cargo trucks. Dinaanan ko po lahat yan. So magdi-discuss po tayo lahat tungkol dyan. No. Yung iba i-discuss natin kung paano ba mag-apply sa bus driver. Yung mga gusto mag-bus driver dyan, dito kapupulutan nyo ng aral ito. Ng kaalaman bago kayo mag-apply. No? Ito man tayo sa 90% ng aksidente is all about driver's error. Hindi lang bus. No? So, driver's error po yan. Tandaan niyo yan. Hindi po bibilis ang isang motor o kahit na anong sasakyan kung hindi yung driver ang umaapak. Hindi po kusang bumibilis yan. At hindi rin yan pepreno ng maayos kung hindi dahil doon sa driver. Driver's technique pa rin kung paano mo pahihintuin yung sasakyan. No? Kung kaya mong i-absorb yung bilis at kaya mo rin pahintuin. Minsan kasi more on bilis lang No? Bakit naman sir bakit naman Kuya Alan lahat na lang driver ba taga lahat may kasalanan? Hindi ba pwedeng tumatawid? Pwede. Pero sabi ko sa inyo, less percentage yung issue na ang may kasalanan yung tumawid na tao or tumawid na hayop. Napakalit ng porsyento na yun. Mas malaki pa rin yung driver's error. Hindi lang naman kayo nagmamani mismo paano yung kasalubong nyo. Di ba? May driver din yun. So, two-way po yan Either kasalanan mo, kasalanan ng kabila, pero that is still, may driver pa din doon. So, driver's error pa din. Eto, no? Sa aming mga bus driver, hindi naman ang mga mekaniko, tandaan nyo, ang mga mekaniko hindi manghuhula. No? Meron po kami tinatawag na daily routine check-up na which is, pagdating ng bus, isusulat ng driver yon. At i-contact po yun ng mekaniko within the night. No? Overnight po nilang gagawin yung sinulat mo. Usually, ang nakalagay dyan is regular check-up. Minsan nga, pati yung pagsusulat ng regular check-up, tinatabad RCU na lang regular check-up, no? Pero, hindi mahuhula ng mekaniko kung malalim na yung preno mo, humihina ba yung hangin, ganun, hindi nila ma-check yan. Kasi ang susundin lang nila is yung daily routine, which is the blow bags, check upin lang nila yan, yung langis, tubig, yung standard procedure ng pag-check, yun lang. Pero other than that, hindi nila nararamdaman niya kasi along the way, pag hindi mo sinulat doon na, Mr. Mekaniko, yung manibela ko kumakalog. Hindi nila malalaman yun kasi check upin nila yung bus mo na nakahinto No? Ngayon, yung sinasabi namang buong check-up, that is the rack service. Ang tawag namin doon. For 2 months or 2,000 kilometers, kailangan ng i-rack service. Parang gano'n, 2 months yata yun. Hindi ko matandaan na. Matagal na kasi akong wala sa bus Pero ang tawag doon is rack service. That is a full-blown check-up. Talagang check upin lahat yan. Pero still, kailangan mo magsulat doon kung ano yung mga gusto mo. Kahit papapalitan mo yung TV ng bus mo, ilalagay mo yun doon. So, ganun
So I commend Jackliner kasi talagang magaling ang maintenance ng Jackliner. The best sa lahat ng mga bus company. Ang galing. Hindi ko lang din alam yung iba, pero the best. Sa tikma kong pinagbaninguhan ko, the best talaga si even Partas. Pero ibig sabihin, napaka-sensitibo ng Jackliner. Once sinulat mo, they will not hesitate to check it up and replace it somehow, ganun. Talagang ganun. Halos hindi, kahit nga hindi mo isulat yung iba, yung kagaya ng kortina, pag nakita nilang very dirty na yan, lalaban nila yan. Or papaltan nila yan. Pag may punit ang upuan, papaltan niya ng Jackliner. Maniwala ka. Sa sumulong ang ang motor pool. So, halos lahat naman ng bus company ganun. Kaya nga, pero ang pinaka niyan is yung driver. Naisulat mo ba yung mga nararamdaman mo? Malalim na pala yung preno mo. Lalo na kung daily check-up lang, kung araw-araw ka mo, daily use po yan. Halos 1,000 kilometro po ang tinatakbo araw-araw ng isang bus. Just imagine. Round trip, ganyan, 4 ways, 6 ways, 8 ways. Diba? 1,000 kilometro. Daan-daang kilometro. Plus the 49 passengers. Usually kasi 2x2 eh. 49, 47, 49. Yan mga seats niyan eh. So, yung sinasabi ko, hindi lang ito patungkol sa bus. Kahit sa sarili mo sasakyan. Pag may naramdaman ka, gawin mo ng pagawa mo. Kung marunong ka, check upin mo. Kasi do not hesitate. Kasi pag hindi mo yung ginawa, baka yun ang magiging cause ng aksidente or ng kamatayan mo or kamatayan ng ibang tao. Kaya nga sabi ko sa inyo, 90% ng aksidente is driver's error. Oh, ano pa ba yung driver's error? Inaantok ka na. Oh. Diba? Inaantok ka na eh. Takbo ka pa ng takbo. Hindi mo nararamdaman, mata mo na lang ang dilat, pero hinang-hina na pala yung katawan mo na hindi mo na pala kaya. Bagsak na pala yung reflexes mo. Eto na. Oh, may kurbadang malalim, hindi mo na kayang pihitin yung manibela, nahuli ka na, delay na yung isip mo eh. O, isa pa. Ano pa ba yung mga driver's error? Yung lasing. O. Diba? Yung lasing. Napakabigat, may hangover ka, eto, babi. Napakahirap. Kaya do not take chances. Kung may biyay kayo bukas, huwag na kayong uminom. Halimbawa, yung iba, Lunes ang pasok, Sabado ng gabi, umiinom na para yung Linggo maghapon pahinga. Ba't ba kasi kailangan talagang magpalakal, lango-lango ka? Driver ka eh. Sabi nga nung iba, kasabihan yung pasahero, ingat po kayo. Hindi po, si driver po mag-iingat. No? Si driver po mag-iingat. Kami po mga driver na mag-iingat. Hindi lang po kayo. Kami po ang mag-iingat. Kayo mga pasahero ang iingatan namin. Sa amin po sa mga bus driver, hindi naman po kami hindi naman po kami reckless eh actually. Meron lang talagang mga barumbado, no? That is attitude. Isa yan sa problema, no? Isa yan sa error, driver's error. Yung pagiging barumbado, yung ego na napakataas na kailangan patunayan ko na ako pinakamatuloy para ano. Ang pamamasada po hanap buhay. Eventually, kung family driver ka, hanap buhay pa rin. Kaya, tapos yung mga magmumotor, papasok sa trabaho, hanap buhay pa rin para maibuhay sa pamilya. Tandaan nyo po, maganda pong pambuhay ng pamilya ang pagmamaneho. Hindi mo na kailangan dito magtapos ng kolehiyo. Ako high school pa lang, drive na eh. Nabuhay ko na yung pamilya ko. So, hindi ho pwedeng langin ang buhay ng driver. Talagang, kaya lang, nangyayari yung mga aksidente niyan at paano natin ma-avoid? So, ito po ako na nagbibigay sa inyo ng mga paalala para po hindi mangyari sa inyo ang mga aksidente na nakikita natin sa TV, no? Naalala niyo yung series? Mga inahulog, no? Driver's error yun. Kurbadahan na, ang bilis pa ng takbo mo. Don't tell me na wala ka ng preno, yutong yun, bagong bus yun eh. Mga yutong po yan, may tinatawag po yung retarder, meron po yung pinipihit na nagpapabagal ng differential para bumagal yung takbo. Magnetic po yun, nagagamit din yun. Yung ibang bus naman, yung mga Nissan, usually, yung mga sinaunang bus, meron kami tinatawag na exhaust brake, no? Nagagamit din po yun. Remember yung Ketado, yung Florida bus. Ganon din yan, driver's error pa din yan. Alam mo ng palusong eh, no?
Very common to, nakikita ko kahit sa Rizal. Pababa na yung truck. Apak ng preno. Walang kabip, walang tigil ng kabip preno. Mano bang mag-engine brake na kayo? Mano bang ibaba mo na ang cambio mo? Ano kung umatungal yan? Ang importante, mabagal ang takbo mo. Lahat yan, driver's error. Yung trailer na bumulusok sa batasan, nasa gilid ka na eh. Bakit nag-take chance ka pang ibulusok lahat yan? Siguro nandun ka na sa gilid kung dun mo na isinapul yan. Malamang. Di ba? Less casualty. Pero sabi nga natin, blink of an eye lang ang aksidente eh. Pero kung tayo ay aware sa ating sasakyan, sa ating mga driving skills, hindi po mangyayari yan. Kagaya nga po niyang bulusok na yan, ang truck na yan. Yung kinatado na yan. Kung hindi mo hinayaan na mataas ang gear mo, nakalogir ka na pababa, lalo dito sa may sumulong, ano? Marami ritong doon sa may Francisville, maraming bumubulusok doon na truck. Bus, van. O kasi hindi tiwala sila sa preno eh. Preno sila ng preno from Cloud9, nagpipipreno na eh, pababa. Ako kaya pag nakita ko yung truck na panay ang pula, inuunahan ko na ng malayo yan, lumalayo na ako kasi pwedeng pag sumobrang init na po ng brake shoe, no, yung brake lining, magbabaga po yung brake drum. Nakakita na ba kayo na nagbabaga? Ngayon nagkukulay pula talaga na parang binabad sa apoy. Pag dikit ng lining, tumutulak, hindi na siya gumagana kasi expanded na. Ganyan po nangyayari dyan. May ginawa itong Chinang gumagawa ng truck, itong Poton. Magaling eh. May gripo. Binabasa yung gulong, no? Nababasa yung brake drum, which is not good for your brake drums. Mainit, babasain mo. Lulutong. Hindi po maganda yon. So maraming mga issues sa kalsada na hindi napapansin ng karamihan ng driver. So we must be aware, ano. At yun naman mga pasahero, pag napansin nyo na yung driver yung inaantok, wala pong masamang magsalita. Tandaan nyo, buhay nyo nakataya dyan. Hindi yung masamang pagsabihin nyo yung driver, or tabi mo na muna kaya kuya, yung konduktor, paalam po sa konduktor. Na nakikita mo yung driver, inaantok na, papikit-pikit na, baka pwedeng itabi nyo na muna. Ganun. Kasi buhay nyo po nakataya dyan. Kasi once nagkaroon ako ng ganyang partner sa bus eh, napakaantukin eh. Ang sabi ko nga sa kanya, dapat sa iyo ang upuan mo yung sigla electric eh, para pipindutin ko na lang. Kaya lang baka magulat, lalong maibangga. Kaya po, tandaan po natin yan ha. Kung mag-check kayo na sasakyan, check upin nyo rin yung sarili nyo kung physically fit kayo. Kung capable kayo within the day na kaya nyo, kung kaya nyo talagang mag 100% yung katawan nyo. Kasi kailangan po yan sa kalsada to avoid accidents. Tandaan nyo, laging driver's error yan. Kahit balibaliktarin natin, hindi manghuhula ang mekaniko. Driver's error, tandaan po niya. Kaya ingat po tayo sa kalsada. Dahil hindi tayo nag-iisa sa kalsada, hindi lang tayo may-ari niyan. At yung mga pasahero, be aware po sa mga driver nyo. Huwag tayong masyadong kampante na tulog lang tayo ng tulog. Tingnan nyo rin po. At yung mga konduktor naman na nandyan, na tulog-tulog din, kakausapin nyo yung driver nyo para naman lalo pag long distance ang biyahe, para hindi antokin. Kung mamaya niyan, yung driver nyo nakatulog, anong ibabangga? Di yung harapan, nasan ba yung konduktor? Nandun sa nasa may pintuan, doon ako po. Di ikaw ang unang mamamatay. Di ba? Kaya medyo paalala po palagi. No? Lagi pong paalala. Maraming salamat po at sana po kapulutan nyo ng konting aral ang aking content. At pwede nyo naman din po i-share, no? Para maraming matuto. Hindi po dito ito nagtatapos. Marami pa pong mga opinion or mga ideas na makakatulong po sa atin para tayo makaiwas sa kalsada. Maraming salamat po sa pagtsatsagang manood at sa uulitin po, nood po uli kayo. Thank you very much po. Good morning.